Tapos ano yun, magkano yung nakasakit ng Okay, good morning! Good morning po. Good morning. Ginaw yata kayo ah. Kailangan, hindi Okay ba kayo? Okay lang? Okay lang. Ayan, una sa lahat, salamat sa Diyos at tayo po yung nakarating ngayon. Pagamat ng iba yung nakarating. Pero ganoon pa man, kinukongratulate ko kayo kasi kayo yung mga mapapalad na makapakinig kung ano may yung pupwede natin matutunan ngayon. Okay, palapakan po yung sumasabi. Ready na ba kayo? Yes! Okay, dahil na farm ako! Dino-Farm tayo! Long live Dino Farm! Farm! Yun, ganun dapat. Welcome to Dino Farm Distributors Training. Yan. Ang training mga kaibigan ay, sabi nga, isang foundation. Pagdating sa multi-level marketing business, is the foundation of a successful multi-level marketing business. Ibig sabihin, kung gusto mo lumaki ang network mo, gusto mo maging successful leader po sa ganitong business, ay dapat huwag mong baliwalain yung training. Kasi yun yung pinaka-backbone niya eh. Kumbaga, yung tibay ng network, ng grupo mo, yung organization mo, dyan yung pinaka-pundasyon niya. Pag walang training, pusang ano yan, magkukulaps yan. Kumbaga, yung, parang subukan mo yung building. Yung building, pag nagpatayo ka, walang pundasyon, ano mangyayari? Hindi yung building. Kasi walang pundasyon eh. Anong mas matagal i-build? Yung building o yung pundasyon? Pundasyon. Kung gaano kataas yung building, ganun kalalim din yung pundasyon. Nako niyo po? Subukan mo kaya yung ganito kataas yung building mo, tapos yung pundasyon nandyan lang. Eh baka hinipan lang yan. Hindi ka may umihirap sa mandalang ganyan. Ay, nakakuha niyo po? Ibig sabihin sa atin, ganun din. Kung gusto mo tumiba yung grupo mo o yung sarili mo, dapat i-build mo yung pundasyon mo. Pero mga kaibigan, lahat po ng success ay meron tinatawag yan na blueprint. Ibig sabihin, naka-blueprint o yung may tinatawag na success formula. Na kung saan, ang tao na yan na naging successful, kahit nag-ano na yan, kahit nag-bankrupt pa yan o nag-fail pa, o sabihin natin, naging mahirap ulit, magugulat ka eh. Nagawa niya ulit na maging successful at masigit pa kaysa dati. Alam mo yung bakit? Dahil nasa mind niya na eh, nasa puso niya, sa isip na niya yung success formula na yun. Na ibig sabihin, na-master na niya. Okay? Kaya dito, mahalaga po yung attitude natin. Sabihin po natin, attitude. Attitude. Yan. Kaya na mas mahalaga po ito. Kasi hindi ito basta-basta na ituturo. Okay? Yung attitude po natin. Ano ba? Tingnan niyo si Ate Lorna. Sa tingin niyo si Ate Lorna, posible ba siya maging manager o magiging Crown Diamond manager? Posible po kaya? Posible hindi. Ang tanungin muna natin siya kung posible. Kasi baka may naniniwala kayo sa kanya, siya mismo baka hindi. Sikat din, ha? Di ba? Kasi mahalaga yung attitude din yun, yung naniniwala ka sa sarili mo. Tama ba? Okay, dapat ikaw mismo naniniwala ka. Yung iba, ako nga gustong-gusto ko, ayaw nila maniwala sa akin. Kasi nandiyan ako na para patunayan sa kanila na kahit wala sila, kaya mo magtagumpay. Okay? Yan. Ano pa? Ano yung unahin na natin yung ano? Kasi dito po, yung knowledge, napakahalaga din. Ano ba yung MLM? Ano ba yung ano ba yung hindi natin pag-usapan na yung ano yung Dino Farm kasi ilang beses na tayong umaten eh. Nakuha niyo po. Ano lang yung 3 rewards ng business po na to? Ano ba yung rewards? Ano yung kapakinabangan mo dito? Bakit ito yung papasukin mo? Why not yung mag-franchise ka na lang? Bakit hindi ka na magtindahan? Bakit hindi ka na magpatayo ng parlor? O mag-franchise ka na ng water station? Bakit hindi yun na lang yung pasukin natin? Okay, bakit ano ba itong network marketing nito? Bakit ito yung pasukin natin? Ano bang meron dyan? Ano ba yung makukuha po dyan? Una-una dito, yung leveraging. Ito yung tinatawag na business na kung saan pwede mong magamit din yung system ng mga malalaking business din. Kagaya ng Jollibee, McDonald's, SM, ano ba? Mga bangko, o kahit yung mga franchising companies nila. Yung leveraging na yan, ibig sabihin, kaya mo magparami ng sarili mo. Kasi wala raw taong yumaman na nag-iisa lang. Agree po ba kayo doon? Walang taong yumayaman na mag-isa lang.
Halimbawa na lang yung SM. Ano yung negosyo ng SM? Marami. May paparami siya. Diba? Napakaraming SM. Pero ang totoo niyan, ang negosyo ng SM, alam ba ikaw to? Alam ba, may SM doon sa Kainta, tama? Kainta. Yan, SM Kainta. Ikaw to, pag bumili ka dito, kikita rin yung may-ari niya. Yung ano ni Henry C. Kasi ano na ito ngayon, sa anak niya na eh. Diba? Dali sabi, yung SM kikita siya. Hindi kayo nakikita, hindi siya nagbebenta, pero pag bili mo, may kita sila. Diba? Pero ang hindi nyo alam dyan, ang negosyo nila talaga, bilog-bilog lang. Nakuha nyo po ba? Bilog-bilog lang. Ganun din yung McDonald's. Diba? Yung McDo, ganun din. Ang dami rin, ang franchise din, ang dami rin. Oh. Ganyan din. Doon, meron din sa Kainta eh. Sa Panula, tama? Ikaw na naman to, bumili ka na naman dyan. May kita naman to, may kita na naman siya. Ang pinakalulo niya. Oh. Ibig sabihin doon, kada bili mo dyan, may kita sila. Hindi kayo nakikita, hindi siya nagbibenta, pero nung bumili ka, kumikita siya. Anong negosyo niya? Bilog-bilog na naman. Nakuha niyo po ba? Ganun lahat. Kaya doon nalibilat lahat yun. Ibig sabihin, ano pa ba yung iba? Diba? Kahit yung undox. Nakuha niyo ba? Oh, sabihin na natin yung baliwag. Baliwag. Diba yung baliwag? Sabi nga nila, ito rin yung negosyo ng parang baliw eh. Bakit? Baliwag, hindi joke lang. Ibig sabihin, ang daming baliwag. Nakuha niyo pa ba? Ang dami yan. Nako, sa Kainta may baliwag, lechon. Nako, pag bili mo na naman yan, no? Di ba? Grabe, pag bili mo dyan, may kita naman yung may-ari nito. Nagkikita kayo? Hindi. Hindi kayo magkakilala? Hindi rin. Pero nung bumili ka, kumita siya, ikaw hindi. Pero bumili ka, kasi nga, masarap eh. Okay. Ngayon, anong negosyo nila? Bilog-bilog na naman eh. Napansin nyo? Ang tawag yung leveraging, nagpaparami. Kaya maparami mo yung sarili mo sa ibang tao. Grabe, ganun lang palang negosyo. Kasi pag hindi ka magbilog-bilog, ikaw to. Tapos tago mo lang. Aasa ka lang sa sarili mong katawan, talino, kakayanan, sipag at tiyaga. Naku, ilang taong ka na, ganon ang sistema mo, mamamatay na lang tayo, yun pa rin ang buhay natin. Tanungin nyo dyan sa Floodway. Magtanong ka dyan, Mari, kumusta ka na? Ano sagot? Ganun pa rin. Magtanong, kahit sabi natin, 5 tao, ganun pa rin. Pero gusto nyo umasenso. Pero bakit hindi siya umasenso? Kasi ganun pa rin yung ginagawa niya. Kaya ang buhay niya ay ganun pa rin. Lahat nagbago na, edad niya, bilihin, presyo, lahat-lahat, yung technology, lahat-lahat na. Pero siya, hindi nagbabago. Kaya tuloy yung buhay niya, walang pagbabago. Kaya naging stagnan. Tama po? Kaya tingnan niyo to mga partners. Paano mo magaya yan? Di ba, yung sinasabi ko, case system lang, case system. Nakuha niyo po? Oh, case system. Ito, ganun din. Dumami. Kahit ikaw nga, taga-Kainta ka eh. Taga-Kainta ka, di ba? O ito, sabi natin, nasa Mindanao to, nasa Zamboanga, kasi ma-outlet tayo sa Zamboanga. Okay? May nagkaroon ka ng downline doon. Bumili siya, gumamit lang siya doon. Okay? Ito, Dino Farm to. Lahat dito, kahit pwedeng bumili, di ba, sa Dino Farm. Lahat direkta. Kaya nabili niya doon, may kita siya. May kita to, may kita, pati ikaw may kita. Kilala mo siya? Ikaw nagbenta? Nakikita kayo? Hindi. Pero nung bumili siya, kumita ka. Anong negosyo nyo? Hindi, bilog-bilog. Pares na kayo? Pares na kayo? Yun. Kaya lahat ng negosyo na pag ginaya tong bilog-bilog na to, pwedeng umasenso. Ang problema, hindi nila alam kasi. At kung alaman nila, maring takot sila. Kung pag-alaman nila, inisip nila wala silang punan. Di ba? At maring wala silang produkto. Kung may produkto man, sino magbebenta, sino mag-market, hindi na alam. Samantalang Dino Farm, anong gagawin mo? Kung kumpanya nandyan na, yung produkto nandyan na rin, yung sistema nandyan na rin, taga-compute, hindi ka na magaling mag-compute eh. Kung may nakasumat eh, andyan na lahat yung sistema, iba't ibang departments na, no? Sila lang gagawa para sa'yo.
Ang gagawin mo lang ay, Recruit. mag-member, Member at saka. aralin, gumamit ng produkto, tapos sundan mo lang yung sistema. Ganun lang, ganun, paikot-ikot lang. Pag paikot-ikot, lahat yan. Hanggang sa ilalim, sa grupo mo, duplikasyon lang. Maduduplicate lang yan. Ang ganda naman yung gano'n, no? Mag-recruit. Samantalang yung iba, Nakainom. nakafocus sa benta-benta lang. Oo. Hindi masama ang pagbebenta lang, pero dapat fokusan natin mag-build ng malaking organisasyon. Huwag kang mainip. Ang kitaan na malaki, hindi sa manager, doon sa CDM. Kaya ang goal natin lahat, CDM. Kaya yun na yung ginawa kong team para hindi mo makalimutan yun at yun lagi may isip mo. Sige. CDM. Okay? Sabihin nyo nga, 3 beses, CDM! 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 Yun, palakpan nyo yung sarili nyo. Parang medyo tinatablan na kayo. CDM. Last, next, geometric growth. Ano tong geometric growth ito? Ito yung sabi dito, geometric growth is characterized by a slow growth in the initial stages. Sa simula, kala mo, kunti-kunti lang, di ba? Pero habang tumatagal yan, pabilis na pabilis, parang ganito yan. Ikaw to, next start ka lang, sabihin natin 5. Nakuha niyo ba? Invite ka ng 5. Pero actually, siyam yun. Sa sunod, gagawa tayo ng siyam. Times 5, ilan na? 25. Times 5, 125 times 5, 625 times 5, 3,125. Dito na lang di ba? Dito na lang karami na yan. Ibig sabihin yung growth niya, di ba? Rapid yung growth niya kapag ikaw ay alam mo yung formula. Pag kabisado mo yung formula of success, itinuro mo sa mga to, huwag ka mainip. Kasi pag natuto mo yan, nag-invest ka ng time, matuto lahat ng mga yan, pag namunga yan, grabe. Sabi nga, kung gusto mong umani ng 6 months up to 1 year, ay tanim mo rin mabuti. Di ba? Kasi mamumunga yun, mag-harvest ka within a year. Pero kung gusto mo ng within 10 years ka, yayaman ka within 10 years, magtanim ka rin ng mga puno. Ano ba, mahogani sa probinsya. Yung iba dati, pag nagtanim ka nito, ay naku, tanim mo ng saging yan di ba? Mag-harvest ka agad. Mahogani, kailan mo pamano yan? Pero tingnan mo, nung makita nila, grabe, dami. Nung nag-harvest na yung mahogani, dami, ang laki ng kita Di ba? Pero merong pinaka-the best. Kung gusto mo raw maging successful at mag-harvest for a lifetime, plant people. Ibig sabihin, mag-plant ka, hindi tao lang mismo, kundi yung pakikipagkapo tao, yung good relationship sa tao. Which is tinuturo dito. Kasi yung downline mo, kaibiganin mo dapat yun Kahit anong ugali ng downline mo, ikaw mag-adjust. Pwede mo siyang turuan, advisean, huwag mong gagawing baby na, ako na. Hoy, wala kang time? Ako na. Diba? Ako na bibili. Diba? Wala kang time Okay rin yun, paminsan-minsan. So, bilang upline, service mo yun. Pero kung lagi na lang ganun, hindi pwede. Tapos sabihin, may invite siya, ikaw sige, may invite ka na ako, kaso wala akong time. Pag ganun tao, ayan mo rin. Kung gusto mo, bigyan mo ng time, turuan kita, tulungan kita. Pero pag wala kang time, doon ako sa may time. Tama niyo po? Itong schedule natin, test ko to Kung sino talaga may gusto. Ako lang pakialam kung walang umattend. May mga mawala ba sa akin? Wala. Diba? Kung ayaw nyo umattend. Kasi ako, turo ng turo. Kung sino may willing, sino may gusto, dapat ganun ka rin. Hindi lahat ng tao ay willing matuto. Hindi lahat ng tao na invite mo ay willing sumama. Hindi lahat ng sumama ay willing sumali. Hindi lahat ng sumali ay willing aralin. Hindi lahat na nag-aral ay willing na gawin yung natutunan niya. Diba? Hindi rin lahat ng natuto ay magpatuloy. Tama po. Ako niyo po? Pero meron at meron dyan. Meron dyan na hindi mo, minsan hindi mo in-expect na siya pa pala yun
Oo. Magsisikap, akala mo nga, tatahimik-tahimik, hindi mo pwedeng i-underestimate yung tao eh. Alam ba ito? Bata pa siya. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya maintindihan. Hindi mo rin pwedeng sabihin na baka walang mangyari sa kanya. Naku niyo po? Kasi hindi mo naman iisip na, na babasa yung isip niya eh. Naku niyo po? O yung puso niya. Yung laman ng puso niya. So, sabihin doon, ang mahalaga doon, turuan mo lang. As upline, dapat turuan mo lang. Kasi ang role ng upline, ay una-una, magiging role model. Mahirap paging upline. Nakuha niyo po? Kasi lahat titingnan sa'yo eh. Pero, bigay mo na yung best mo kasi hindi mo lang pwedeng ma-please yung lahat ng tao. Nakuha niyo po ba? Tapos, pangalawa, magbigay ng direksyon. Kaya kailangan dito, alam mo. Kung sa may pupuntahan ba, ikaw nagtanong ka, pupunta ka ng Cubao, ang tatungin mo ba ay yung hindi nakarating doon? O maghanap ka ng tao nakarating doon? Maghanap ng tao. Oo, tama. Kasi siya ang nakaalam ng direksyon. Kasi baka may ang tinanong mo dyan, taga Bicol, hindi pa nakarating, ay Cubao na ba ito? Hindi, Bicol na ito. Layo pa naman, buti ko lakarin mo. Di ba? Kaya dapat, kailan yun. At ano pang ang roles ng upline? Ano po ito? Siya yung mentor or advisor o coach. Diba? So, ibig sabihin yun, hingan mo ng advice lagi. Huwag kang mahiya magtanong, upline, ganito, ganyan, upline. Hindi ka pwedeng sabihan nun na, bahala ka boy, walang ganon. Laging yun, tuturuan ka nun, laging tuturuan nun. Ano bang yung tanong mo, ganyan, ganyan. Ano bang hindi mo pa alam, ganun na yun. Basta huwag kang mahiya magtanong. Ako po, ano man yung narating ko sa network marketing, ayon yan sa experience ko at sa mga itinuro ng mga mentors ko. Bakit? Kasi tanong ako ng tanong. Kasi dati sabi ko, paano mo nasabi ganyan? Paano pag may nagtanong na ganito? Ay simple na partner. Magtanong ka lang. Kayo, interview ka niyan, may interview. Tapos, along the way, pag ikaw na nandyan na, may experience mo, malalaman mo na rin yung sagot. Tama di ba? Kasi may experience mo na eh. Pero kung takot ka, wala. Wala kang matutunan. Okay? Kaya ito po, geometric growth, grabe. Napakahalaga po yan. Kaya may negative impact din yan eh. Doon sa ayaw matuto. Geometric growth din, dumadami rin sila. Di ba? Kaya dapat doon tayo sa positive. Okay? Dapat itong dumadami na to, dapat lahat ay matuto at bilang upline, lahat tayo, si partner Emily ay wala pa siyang downline, hindi ka pa upline. Yung downline, yung nag-member sa'yo. Ikaw ito downline mo to. Downlines mo yan. Yung downline nila, downlines mo pa rin yan. Sa ilalim, downlines mo pa rin. Basta ikaw, upline ka. Okay, hindi ka boss, kundi ikaw lang yung nauna, upper level. Yun. Hindi ito kaganyan employment na ikaw sa taas, ikaw yung boss, hindi gano'n. Lahat tayo, pantay-pantay nito, ano lang sa posisyon, at kung nauna, syempre, pakikinggan mo lang kasi siya yung nauna. Kasi siya yung nakaalam nito. Okay ba yun? Malinaw po? Yan. Palakpakan na lang yan. Habit. Pag naging habit mo yan, pag nagagawa mo ang isang bagay, pag nagagawa mo in 21 days na tuloy-tuloy, magiging habit mo na yan. Okay? Parang ganito yan. Gusto kong sumiksi. Punta ka ng gym. Pansin mo, noong December, di ba? Ang dami nag-gym noong January. Naku, alam mo, 100. Naku, pagdating ng February, 50 na. Pagdating ng March, 20 na lang. Kaya April, 2 na lang sila. Bakit? Kasi yung commitment na yan. Diba? Yung goal nandun, pero kinalimutan na lang. Nakikita na masarap ang pagkain. Bahala ka na dyan, diet na yan. Nakuha niyo po ba? Kaya dito po, napakalaga na dapat ay alam po natin. Okay? Yun. Pangatlo, ito po yung residual income. Ito yung pinakamaganda. Alam mo bakit? Ito yung income na kahit tulog ka, kinikita mo siya. Sabi nga dito, residual income is a source of revenue that continues even after your work is complete. Nagpapahinga ka, kumikita ka. Tulog ka, negosyo mo, hindi natutuloy. Diba?
Yung negosyo mo, kumikita. Nasa bakasyon ka, kumikita ka. Sa abroad ka, kumikita ka. Tama. Kahit wala ka na ginagawa, kumikita ka. Totoo ba ito? Yes, nangyari na sa akin yun. Okay? At dito sa Daniel Farm, gagawin ulit natin. Okay? Imagine yourself na meron kang, example, 3,000 na lang katao na gumagamit ng 1,000 points or more. Sabihin natin yan, 3 milyon na points. Bumibili lang ng product. Okay? Huwag na nga ng 1,000 points eh. Pero 1,000 points para may check na. Okay? Pag bumibili yan, lahat may check di ba? Ikaw may check ka rin? Huwag lang yung 1,000 points sila lahat. Ikaw pala, nakalimutan mo. Nako, iiyak ka nun. Ang laki ng sales mo, ikaw, hindi nakalimutan mo. Nako yun po. Kaya dapat, umpisa pa lang, parang ganito, turuan ko kayo. 1,000 points. Dapat magkaroon ka ng, hindi ng downness, may mga customers ka. Dapat meron kang 5 to 10 customers na hindi members. Diba? Kasi may mga tao talaga na hindi mo dapat i-member eh. Yung gusto lang bumili, halimbawa may mga sakit, diba? Ano muna yun? Nakuha niyo ba? Pag meron kang 5 to 10 yan, solve na ba yung 1,000 points mo? Or 2,000 points mo? Solve na yan. Nakuha niyo po ba? Kaya dapat, bukod sa mga members mo, dapat may naghandaan mo to, meron kang 5 to 10 customers. At para mangyari yan, dapat daily ay dapat meron kang kinakausap na 5 tao. Mag-member man o hindi yan, kinikwentuhan mo. Mag-member man o hindi, kwentuhan mo lang, share mo lang. Eh, Mare, di ba nagkakape ka? Pag nagkape ka, huwag ka sa loob ng bahay. Di ba harap ng bahay nyo, kalsada? Doon ka! Ay, grabe. Bit-bit mo. Kape, tapos ganyan-ganyan. Alam mo naman tao, pag may first time nakita, tatanong, di ba? Pag nagtanong, gumaganyan na kagad sa utak mo, ting! Yes! Nagtanong. Di ba? Pero hinintay mo talaga magtanong yun. Ako ganun eh. Pag nagkukwentuhan, magsisingit talaga ng kwento niyan. Nadadalhin ko siya sa Daniel Farm na topic. Okay? Pag nagtanong, yari na talaga siya. Okay ba yan? Ganun kasimple. Kasimple. Yan. Residual income, ibig sabihin passive income din tawag nila yan. Ibig sabihin yun yung income na resulta ng hard work mo, ng sakripisyo mo, na nung nagtanim ka, di ba nung una, mahirap, di ba? Kumbaga yung, sabi nga, di ba, law of harvest. Ibig sabihin, ano yung sistema? Yung law of harvest, siyempre, magtanim ka muna. Nung nagtanim ka, nung ano na yun, i-cultivate mo, diligan mo, alagaan mo, ari nga lang, bakuran mo siya. Baka kasi mapeste. Alam mo naman yung mga peste. Kung baga sa networking, peste, yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapatid mo, kamag-asawa mo, umaring anak mo, sabihin, oh! Tigil mo na, peste yun. Ibig sabihin, negative. Mapipeste talaga yung tinanim mo. Nakuha niyo pa ba? Ibig sabihin dyan, bakuran mo yun. Kasi nga, magagawa mo lang yun pag naka-attend ka na ng Daniel Farm Distributors Training. Pag hindi mo alam, eh, papaniwalaan mo talaga sila kasi pamilya mo yun. Pero, kung alam mo rin depensahan. Hindi mo na kailangan makipagtalo, hindi mo na kailangan makipag-away. Una-una, para sa health nyo naman lahat. Nakuha niyo pa ba? O, hindi naman ito para sa kasamaan. Para sa kabutihan natin lahat. So, ibig sabihin, kunting ano lang, yung paliwanag mo lang, madadaan nyo sa pag-uusap. Okay, ang kailangan mo lang ay sapat na kaalaman para madipensahan mo yung pinasok. Okay? Pero pag hindi, sabihin mo, sige na nga, para wala na pagtatalo, titigil na ako. Kasi nga, hindi mo alam yung rewards. Ang rewards kasi ito yun. Mag-enjoy ka talaga. Plus, yung pinaka-bonus dyan, magkaroon ka ng community na puro positive yung mindset. Ibig sabihin, yung business partners mo dito, minsan makikilala mo, mga taga-Pasig, Kainta, Angulo. Magkakaroon ka ng isang community na, alam mo yung interest nyo isa lang. Lahat ng pinag-usapan, positive, pangarap, puro future, health,
Lahat, di ba? Lahat para sa ikabubuti natin. Unlike sa labas, ano yung pinag-usapan? Politika, away-away pa sila. Nakuha niyo pa ba? Magkaiba lang sila ng presidente, kahit mag-anak, nag-away-away na. Ano pa? Chismis, nakuha niyo po? Walang kabuluhan. Pero dito mga partners, talagang malaking tulong po ito. Okay, next. Punta po tayo sa mga attitude na dapat taglayin po natin. Okay, may natutunan po ba tayo? Yes. Okay, palakpakan niyo po yung mga sarili. Pagpalakpakan sa sarili niyo, huwag kayong mahiya. Dapat malakas. Ako sa totoo lang, pati palakpak, pinaktis ko yan. Kasi apply mo dati, lagi akong tumatakas. Kasi paborito niya akong mag-introduce sa kanya. Kasi, alam niyo bakit paborito niya ako? Alam niya kasi nininervyos ako. Kaya, lagi ako tinatawag. Minsan, nag-CR na ako, hindi na ako lumabas eh. Yung pala, habang. Akala ko nag-start na siya. Yes, nakastart na siya outline. Okay na. Labas na akong CR. Oh! Andito ka na! Introduce mo ako! Akala ko nakatakas na ako eh. Akala ko, ano na ako eh. Nakaligtas na. Yung pala, ako pala hinihintay. Pero hindi ko akalain. Yun yung katulong sa akin para ma-develop ko. Okay? Sa matayo sa harapan ako. Noong una, umiyak pa ako sa gitna eh. Di ba? Pero syempre, ano yun eh, proseso yun. Ano yung right attitude na kailangan natin para sa business nito? Excited mo ba kayo? Excited ba kayo? Yes. Matutunan to? Una-una mga partners, yung mindset po natin. Okay? Magkakaiba po kasi tayo ng mga mindset eh. Minsan nga, iba-iba paniwala, iba-iba yung religion. Pag pretend sa religion, labas na yan. Huwag nyo na isama sa ganito business kasi magkakagulo na kayo niyan. Pag business lang. Nakuha niyo po? Para hindi kayo magkakatalo. Ngayon, dito po, kinaugalian natin, yung, ano pa ito, yung mga pamahiin, mga ganun, di ba? Alam mo, bawal kang magsuot ng itim. Atin tayo ng bersary na kaitim ka, bawal. Walang ganun. Bawal kang, baliktad damit mo, baka maligaw tayo. Walang ganun. Nakuha niyo mo ba? Ano pa ba ibang magkasabihan? Pagdating sa pera. Bawal magbayad ngayon. Gabi na. Wala. Ako hindi ako naniniwala sa ganun eh. Ako naniniwala sa ganun. Ibig sabihin dyan, dapat sa sarili natin. Alam nyo ba yung mindset natin? Diyan nagsisimula lahat eh, di ba? Dapat pag kaya mo isipin, kaya mo rin gawin. Di ba? Kasi nakaya mo isipin, kaya mo pangarapin, kaya mo rin abutin. Di ba? Ang kailan mo lang ay opportunity na dadalhin ka, matulungan ka, dadalhin ka doon. Okay? Ibig sabihin yung vehicle ba? Ngayon, ibig sabihin, yung mindset na to, sabi nga, what the mind conceive, the body can achieve. Diba? Kaya dapat dito sa mindset natin, kung ano yung mindset natin, yun din yung magiging tayo. Diba? Pag positive yung mindset natin, positive din yung resulta natin. Pag negative yung mindset natin, negative din yung buhay natin. Sabi nga ni Chingitan, di ba? Huwag kang mag-expect ng positive life kung ang mindset mo raw ay negative. Ibig sabihin, dapat lagi tayong positive. Sabihin mo sa katabi mo, positive ako. Positive ako. Positive din. Ako delikado to, positive na mga lahat na to. Negative. Positive, di ba? Positive ako, di ba? Ibig sabihin, yung mindset natin, positive mental attitude. Di ba? Ibig sabihin, kailangan lagi tayong positibo. Kasi nakakahawa din po yan, yung pagiging positibo, di ba? Pag positive lagi ang, nakaka-attract ka rin ng mga positibong tao eh. Agree po ba kayo doon? Halimbawa, positive yung aura mo, pagdating ng pagising mo pa lang, pasalamat ka sa Diyos, tapos nagkape ka, diba? Tapos nagano ka dyan, nakangiti ka sa daanan yun, di ba? Positive yung aura mo. Alam mo, nakangiti din sila eh. Nakuha niyo po? Subukan mo na kasimangot, sigurado yan. Lahat dadaan na kasimangot yan. Sino pang ma-attract mo na bibili o
magiging downline mo, kung ganun, sa itsura mo pa lang, sa aura mo pa lang, nakasimangot ka. Eh, what more sabihin nila, ugali nito, malamang masama ito kasi masama rin yung mukha. Nakuha niyo po? Kaya dapat umaga pa lang. Kaya tingnan si Ate Lorna, lagi nakangiti ito eh. Tuwing ano yan, pag nakita ko yung nakangiti. Pag ano ngiti, tawa, ngiti. Ah, ganun. Ibig sabihin doon, dagdagan mo lang siya ng pag-approach. Nung ano ba, sabi ko ito, di ba? Daily, goal mo lagi yan. Huwag na huwag kang uuwi sa bahay na hindi ka pa kumausap ng iba. Gawin mong habit yan, te. Kayo, bumili man o hindi, basta nakwentuhan mo. Ay, sigurado ang sarap sa pakiramdam mo. Yes, di ba? Parang tapos sasabihin mo, hindi pa uuwi, kulang pa pala. Pag nabibitin ako sa 5 lang, kaya ko to kahit 10, kahit 20. Alam mo bakit kailan mo kumausap ng tao? Kasi the more na kumakausap ka, the more na nagkakaroon ka ng chance na makahanap ng taong maging business partner mo. Diba? Or ma-invite mo. Or magiging potential na tutulong sa'yo para makahit mo ng posisyon. Pero subukan mo, huwag lumabas ng bahay, huwag kang kumausap. Pwede nga online eh, pwedeng offline eh, di ba? Online, madali lang eh, di ba? Hi! Di ba? Type ka, hi. Hello! Gano'n naman sabihin niya eh. Kape tayo! Oh, send ka picture ng kape. Send mo yung picture mo sa messenger. Mag-selfie ka. Kape, hawak mo yung kape. Siyempre, bago sa itsura niya yung kape natin eh, di ba? Ngayon na makikita, ay magtatanong hindi. Oh. Ano yung hawak mo? Oh. Ano sabihin mo? Oh. Hindi na kape. Kaya importante, subok mo na eh. Alam mo rin dapat yung pangalan ng kape. Di ba? Hindi yung nagchat-chat na kayo ng prospect mo eh. Sandali lang ha. Chat ko muna, tawagan ko na si apply na anong pangalan ng kape. Hanggang sa nawala na busy rin tao. Dapat alam mo, go with ginseng ba yan? Tungkat ali with maca ba yan? Red coffee ba yan? Di ba? Black coffee with tungkat ali ba yan? Yun dapat. Okay. Ibig sabihin, ito yung kinakape ko ngayon. Sobrang sarap, tapos iba yung pakiramdam ko. Ganun dapat yung testimonial mo, di ba? Hanggang sa, pwede mo na siyang allocate na, kung libre ka, pasyal ka din sa bahay, patry ko sa'yo. Eh pag sinabing try yan, libre, sigurado pupunta yan. Okay ba yun? Okay, mindset. Next, humility. Ibig sabihin yung pagiging mapagpakumbaba. Diba? Kasi dito, mahalaga yung, alam mo yung, para kang absorber, yung fold, diba? Pag ano, diba? Ibig sabihin na absorb mo lahat. Diba? Hindi yung, unlike yung iba na masyadong mataas yung pride, masyadong matalino, pagtuturuan mo, ano lang yun eh, iling-iling na yan eh, diba? Hindi niya ma-absorb kasi nga, iniisip niya magaling siya, matalino siya. Ibang ano larangan yun eh. Kung doktor ka, pagpakonsulta ako sa'yo, kasi yun yung alam mo. Kung abogado ka, lalapit ako sa'yo pag may kaso. Pero pag-uusapan Dynafarm, coffee ng Dynafarm, di ba? Sa akin ka magtanong, gusto mo malaman. O negosyo ng Dynafarm, sa akin ka magtanong. Ganun po yun. Okay? Kaya dito, para matuto po tayo ng mabilis, dapat lahat po tayo ay humble. Sabi niyo po, be humble. Be humble. Yan. Ganun. Number 3, commitment. Ito po, matindi po ito. Yung commitment, ibig sabihin, ito yung, yung commitment mo sa pangarap mo, sa sarili mo, na kahit anong mangyari, gagawin at gagawin mo siya. Naku niyo po? Parang yung pledging, di ba? Nag-pledge ka. Parang yung sa ano ba, yung parang yung mag-partner, yung mangingibig, yung mag-asawa, di ba? Yung commitment nila habang buhay, parang gano'n. Ano kaya kung sabihin sa iyo, sige, mag-asawa tayo hanggang next year lang, di ba? Parang pangit, di ba? Okay. Ibig sabihin sa business po natin, napakahalaga po ng commitment. Di ba? Nagbibigay tayo ng time. Umattend kayo ngayon. Commitment po ba yan? Yes, commitment. Yes. Kasi may mga tao na, alam niyo yung paasa? Oo. Ayun, hindi committed yun.
Hindi committed yun. Ibig sabihin, halimbawa, Sis Emily, ang ganda nung nung sarap din kape mo sama ako sa ikaw naman mo yun. Excited ka, sa bando. Naku. Hanggang sa namuti na yung mata mo kakahintay, wala pa rin. Stress na stress ka na, wala pa rin Sana kayo yun? Titawagan mo, hindi makontak. Hindi yung committed, hindi yung seryoso. So, ibig sabihin, ang gawin mo, next ka na agad. Maraming tao, huwag mo sayangin oras mo doon. Okay? Hindi ibig sabihin nun na nawalan ka. At least, nalaman mo na agad kung sino yung taong iiwasan mo na. Muna. O yung mga tao na hindi mo pag-aksayan o paglaanan ng oras mo na. Okay po? Yan. Kaya mas maganda, makakausap mo mga negative muna Kasi malalaman mo kagad sino yung ayaw. Pag naubos na lahat ng mga ayaw, ang kasunod na yan, yung matitira, yung may gusto na. Okay, yun. Ano pa mga partners, Yung determination. Ito pa yung hindi basta-basta sumusuko. Tama po ba? Yung determination. Ibig sabihin, talagang nakapokus siya sa goal niya. Sa, kumbaga, pinaka-end result, nakikita niya agad. Di ba? Kaya siya excited, kaya siya hindi affected ng lahat ng mga na-encounter niya negative. Kasi determinado siya. Yun yung talaga hindi basta-basta sumusuko. Plus yung enthusiasm. Yun yung pagiging masigasig o excited. Di ba? Kaya dapat sa business natin, gano'n. Ibig sabihin, dapat, Excited ka lang. yung energy mo, yung aura mo, diba, dapat nakikita nila yon. Kasi pag nakita nila, akala ko ba power coffee? Diba ito? Parang walang power ito. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, pag sinabing nagkukwento ka, diba, dapat, ganito, ganyan. Diba? Hindi na siya makasingit Tapos, invite mo na. Okay? Kaya dapat i-maintain natin yung enthusiasm kasi para daw yung virus na nakakahawa. Diba? Imaginin mo na lang pag ikaw excited, yung lahat ng downers mo excited, diba? Sigurado yan. Kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong mag-explain, basta excited ka, lalaki yung grupo mo. Kasi meron akong naging downline na ninang ko, nagpapatay ng wedding. Hindi yun marunong mag-explain hanggang ngayon. Pero dahil excited siya, lumaki ang grupo niya. Dahil masipag lang siya mag-recruit, masipag lang siya mag-invite, excited lang siya mag-invite, excited lang siya magkwento ng products. Okay, kasi dati siyang may breast cancer, pero hanggang ngayon buhay pa rin. Wala nang kabilang breast niya, pero hanggang ngayon buhay pa rin. Okay? At yung huli ay dapat focus, yung concentration na tinatawag. Alam niyo yung, na-try nyo na magpainit ng tubig. Okay? Alam ba, kaping-kape ka na bukas. Bukas subukan mo ito. Eksperimentahan mo lang. Magkakape ka, kaping-kape ka na, painit ka ng tubig. Ang gawin mo, para kumulo yun, anong gagawin mo? Patay sindi mo siya. Anong mangyayari? Kukulo hindi? Hindi po. Bakit? Patay sindi lang. Patay sindi. Para mainit. Tapos inis na yung bisita mo. Oo, kanina ka pa dyan sa kusina. Hindi ba kumukulo yan? Pag hindi mo siya ipofocus, yung init doon, hindi talaga kukulo yun. Parang yung yung lente, di ba? Yung sa araw. Ganyan-ganyan mo di ba? Hindi yan apoy. Pero pag i-focus mo ganyan, susunog yung dahon. Nakuha niyo po? May first week, second week din. Ibig sabihin, sa business, ganun din. Magkakaroon ka lang ng magandang result kapag nakafocus ka, ma-achieve mo lang yung goal mo kapag ipofocus mo yung isip mo doon, yung effort mo doon mismo. Ano ba? Yung goal natin, di ba? Yung CDM, tama po? Dapat iniisip mo lagi yan. Para ka mag-CDM, siyam lang na manager. Makasyam ka. At yung siyam na yun, tutulungan natin mag-managers. No time frame. Diba? Ipofocus mo lang doon.
Wala kang pakialam. Kahit man negative yung iba. Ang mahalaga, invite ka lang ng invite. Importante, umabot ng 50,000 points yung bawat linya mo. At sure, magiging Crown Diamond Manager ka. Okay? Power? Power. Alam niyo na paano mag-Crown Diamond Manager? Ilang managers? Siyam. Siyam. Okay, nakikinig talaga. Palakpakan natin si Ate Emily. Palakpakan! Yes! Okay, grabe. Alam, ano? Yun, siyam. Nakapokus talaga siya. Tayo, no? Nakapokus siya. Okay. Ano naman yung skills? Kuha natin. Diba? Yung attitude, nandyan na. Yung skills na kailangan mo taglayin, gagawin para magkaroon ka ng result. Kasi yung knowledge, ito na yun eh. Yung outcome, yung matutunan nyo. Diba? Yan na naman yung kape. Tinaw kasi. naman. Ayan na. Asan na yung kutsara? Yan. Andun, kuha ka lang. Ito po yung last part. Ito yung last part. Saglit lang po ito. Sabihin nyo nga, the 5 fingers system. The 5 fingers system. Ito yung mga right skills na kailangan mong gawin. Kahit anong mangyari, sa lahat ng routine mo araw-araw, dapat ginagawa mo ito. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ito dapat yung aralin at gawin natin. Sabihin nyo nga, ito dapat ang aralin natin at gagawin natin. Yung 5 fingers. Kasi titingnan mo lang ito eh. Tatandaan mo lang yung CDM eh. Tapos ito. Yung 5 na to, madali lang intindihin, di ba? Madali lang tandaan kasi 5 lang. Eh pag natanggalan ka ng isa, hindi kunin mo doon sa kabila. Sabihin mo kasi may down na lang dati putol. Eh paano offline? Wala nang pag-asa. Di ba kasi? Hindi, meron pa kabila. Sa parang meron pa. Okay, malinaw po ba? Una, prospecting. Okay, prospecting. Ano ba yung prospecting? Ha? Napag-isipan mo nga siya, ipuntahan mo gano'n. Saan bumaba ka ba yun? Yung prospect mo? Ito, may kamag-anak ko, puntahan ko kaya doon. Ganun ba? Pero ito, di ba ito yung invite natin, di ba? Yung K system, tama po? Yung kakilala system natin, tama? Kilala, kaibigan. Marami yan eh. Ang gagawin mo dyan, pag sinabing prospecting, yun yung, alam mo yung tawag na kinikilatis. Ako yun po? Okay. Parang ito. Gagawa ka talaga muna ng listahan. Oo. Listahan. Consider- Lahat ng kakilala mo. Nilista mo. Lista mo dyan. Sige. Okay? Una-una, ito. Ano ba dito? Business-minded. Business-minded. Ibig sabihin, mga potential na business-minded. Lagyan mo na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, ano pa kasunod? Sunod sa business-minded. Siyempre, ito, yan. 1, 2, 3, 4. Hindi lang 5, ang dami yan. Lahat ng mga masakit, lagay mo lang dyan. Kasi yun yung customers mo eh, pagkukunan mo ng points. Okay? Ito yung mga tao na to, yung bintahan mo na muna, paggamitin mo na muna. Pag gumaling na, saka mo na sabihan na mag-register ka na para maka-discount. Okay ba yun? Kasi hindi makapag-network yan, may sakit mga eh. Nako niyo po? Okay. Ngayon, business-minded, tayo, maaaring may manaramdaman, pero hindi pa sakit yun, symptoms pa lang. Kumbaga gusto natin ma-prevent, lumakas tayo kagad, kaya gumagamit tayong products. At bakit natin gagawin yung business? Para naman, mapalibre tayong pambili. At para ma-promote tayo, ma-recognize din tayo, at syempre, maging inspirasyon din tayo sa ibang tao. Ako niyo po? At syempre, para ma-enjoy natin yung buhay natin, para mas lalo tayong maging masaya. Okay? Ano pa yung dito? Yung others. Ito yung mga walang mga sinuma to, mga walang pangarap to. Mga kontento na sa buhay. Lista mo lang yan. Bakit? Anong purpose ng mga yan? Hingan mo ng referrals.
Halimbawa, negative siya. Huwag mo na kontrahin, okay lang yan. Wala problema. Ang mahalaga, kaibigan lang tayo. Pero, may kakilala ka bang may sakit na ganito? Ayun! Nako niyo ba? Okay lang ba? Humingi sa'yo ng referrals. Baka may kamag-anak ka ganito ganyan kasi ayaw mo. Okay? Ay sigurado yun. Pag naging member yun, baka magsisiba ng araw yun eh. Yung invite mo na kamag-anak niya, pala nag-ground pa dito. Diba? Yun po yun. Yun yung paggagawa ng listahan. Paano ka mag-invite kung wala kang listahan? Ibig sabihin, ginagawa lang natin na organized ka. Okay? Subukan nyo po mag-invite na wala kang plano. Unlike dito, tuwing ganitong oras dumadaan dito, aapangan ko yun. Number 1 sa listahan ko eh. Tapos nagpainit ka na ng tubig. Gano'n na. Tapos, dito may mare. Nagkakabi ka. Ang blooming mo ngayon ah. Halika nga dito, kape ka muna. Huwag mo nang sabihin, mare. Ano nangyari sa'yo? Masakit ka ba? Huwag gano'n. Ma-offend yun. Di ba? Dapat, mare, halika muna dito. Alam mo, kanina pag tayo nabangan eh. Alam mo, sa dami ng mga mare ko, ikaw yung, ikaw yung hinahanap ko agad. Kasi alam ko, mahilig ka magkape. Diba? At kaping-kape ako ngayon. Gusto kong matikman mo rin yung imported kong kape. Ito imported. Tama ba? Ayun. Tapos yun na. Pwede mo magkwento na ganito. Diba, mare, ganito. Alam mo, mare, ganito, ganyan. Huwag mong iparamdam na recruitin mo siya. Iparamdam mo na, concern ka sa kanya. Alamin mo yung, kumustahin mo siya. Okay? Kumustahin mo siya. Alam mo yung tao, gusto niya kayo kumusta siya eh. Kisa sa ikaw yung nagkukwento ng buhay mo, gusto niya siya eh. Di ba? Dapat malaman mo yung need. Pag sinabing need, alamin mo yung tinatawag na form. Pag sinabing form, outline po ito. Para malaman mo yung need niya. Yung pamilya niya, yung occupation niya, yung trabaho niya, kumustahin mo, yung recreation niya, pag alam yung pag bakante siyang araw, ano ba yung ginagawa niya, ano pinagkakabalan niya, plus yung message na bakit mo tinatanong yun sa kanya. Kasi nga, meron kang purpose na bakit mo tinatanong sa kanya. Okay? Yan. Ibig sabihin, yung prospecting, yan din yung ginagawa dyan, yung tinatawag na sorting. Pag sinabing sorting, ang maganda sa ganitong business, pwede kang makapamili ng gusto mo maging business partner. Ano ba? Ito, ayaw mo na tao ito. Pwedeng hindi mo siya imbitahan kasi ayaw mo sa kanya. Pag sinabing sorting, ito lahat ng mga kasundo ko, lahat ng mga mababait, ito, lahat ng mga masama ugali, lahat ng mga hindi ko kasundo, dito ka. Ayan, dito ka. List priority ka, pero hindi kita awayin. Ihingan kita ng referrals. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, meron kang mga priority prospects. Okay po ba yan? Okay. Plus number 2, inviting. Yun na yun. Nalaman mo na yung message, yung alam niya. Ano ba? Kinumusta mo yung pamilya niya. Kumusta tatay mo, nanay mo. Diba? Siya na mismo magsasabi, yung anak mo, kumusta na, graduate na, may trabaho na, dito, ganyan. Yung trabaho pala, di ba, nagtatrabaho sa ganito, kumusta ka na, ilang taon ka na dyan, ano pa, siguro malaki sweldo mo dyan. Siya na mismo magsasabi na maliit ang sweldo niya. Hanggang sa anong need niya? Ate, pakidala sa akin, Teo. Yan. Anong need niya? Extra income. Diba? Ibig sabihin, madali mo na lang ipasok yung business. Nako niyo po? Yun. Ibig sabihin yung inviting ay gagawin mo to pwedeng sa bahay, pwede dito. Okay? Pwede kayong mag-organize sa Floodway ng tawag dito, home party. Home party. Yan. Ito ang fokusan natin ngayon. Kasi after dito, lalabas na tayo. Okay, lalabas na tayo. Tayo na. Pag sinabing home party, may ano na ba kayo dito? May idea na kayo? Kung anong dapat gawin. Naranasan mo ba ito sa personal? Kasi nasa personal collection ka. Naranasan mo yun, di ba? Naranasan ko na po mag-invite sa labas. Sa
Saan labas? Halimbawa, mag-ano po kami, mag-recruit po kami sa labas. Pero sa bahay, hindi pa nakapag-present. Hindi pa po ako nakapag-present. Okay. Home party kasi, ikaw yung host. Ikaw yung host. Ibig sabihin, may part ka doon. Diba? Pasalamatan mo sila. Good morning mga kumare, mga kumpare. O bakit good morning? Hapon ngayon. Kasi dito sa Delpar, laging morning. Kasi sa morning, laging magandang umaga, bagong pag-asa. Tama po? Kaya dito sa Dyna Farm, laging may pag-asa. May sakit ka man o may sakit ka sa bulsa, laging may pag-asa. Diba? Ngayon, baka itatanong niyo bakit ako sumali sa Dyna Farm. Hindi ko naman ito kailangan dapat, pero bakit ko ito sinalihan? Kaya ayaw nga sana ng mga anak ko. Sinalihan ko kasi maganda siya. Nakatulong sa akin, testimony mo, personal testimony mo. Sino nag-invite sa'yo? At lagi mo babanggitin, pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo. Si LP, no? At LP, ganito, ganyan. Yun. Tapos, bakit ko kayo nilimbita? Kasi gusto ko rin kung ano yung experience ko, nakatulong sa akin, para makatulong sa inyo. Ang gawin nyo lang ay pakinggan. Nako nyo po, pakinggan nyo. At pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin. Pag ayaw naman, magkakaibigan pa rin tayo. Okay? At good news, meron tayong in-invite na speaker. Yan, dapat kilala mo rin ako. Tapos, na kung saan siya yung mag-explain para sa atin. Ang gawin nyo lang, pakinggan. Tapos after nito, yung katanungan na lang. At huwag ko kayong mag-alala, after nito, lalong-lalo nun sa tagapak na kikinig, ay meron po akong libreng kape at merienda sa inyo. Lakasan mo yung merienda. Yan, lakasan mo yung merienda. Okay, ano lang siya, tinapay lang at kape. Okay? Ibig sabihin, magkano na naman yung kape? Kung ilan ang invited mo dito, siyempre, meron ka dito mga guest. Dapat ang guest mo dito, depende sa laki ng bahay mo. Mga 5 to 10 lang. 5 to 10 katao lang. Yan lang. Para madaling i-handle, madaling i-organize. Nako niyo po. 5 to 10, maximum na 10. Okay? Tapos, ang prepare mo lang naman dyan, yung kape, at saka yung stock. Pag stock mo, tinapay o ano, hindi mo kailangan maganda ng marami. Okay? Bakit? Para madaling maduplicate. Kasi kung magkaroon ka ng downline, gusto nyo magpaparte, ikaw nagpalitson ka pa, nag-order ka pa ng cake. Naku, sasabihin niya, gusto ko sana magpaparte kasi wala akong pambiling cake, wala akong budget ganito. Mahirap gawin, di ba? Unlike na kape lang at saka snack, madali dumami. Okay? Yan. Ngayon, pagka ano nito, siyempre, bili ka rin ng application form. Dito, magkano application form dito? 2? 5? O, 5 piso lang. Application form, ano pa? Tapos, ano pa dyan? Siyempre, hot water, ano mo dyan? Ihanda mo lang lahat yan. Tapos, pagdating sa explanation, ako na bahala. Yan. Pag sumali lahat yun, sa'yo yun. Pag bumili, sa'yo lahat ng poster. Siyempre, yung pakape sa'yo, ang malaga doon, matikman nila. Diba? Ang maganda pa doon, kahit pinakape mo, may points naman yun. Unlike yung ibang kape, ano ba naman to? Dito na naman sila, magkakape na naman. Mahal-mahal pa naman ng kape. Diba? Samantalang pag sa Dyna Farm, okay lang, kahit pakape mo sila. Bakit? Nakatulong ka na, may points ka pa. At possible na meron ka pa magkakaroon ng potential business partner daw. Okay po ba yan? Kasi pag sa home party kasi, madali ka dumami doon. Kaysa sa dalhin mo ng dalhin lagi dito. Sa ngayon kasi, ganito pa lang natin ginagawa. Kasi nga, hindi pa tayo nakapag-indicate na ganito. Kaya hindi tayo makalabas kasi wala pang orientation. Okay po ba yan? Ngayon, ano pa? Ano pa ito? Yung home party, dapat ano ka rin dyan, aware ka rin dyan na baka mamaya may mga discouragements, mga rejection, baka invite ka ng 10, drop mo lagi yung 0, ang expect mo, 1. Isa lang. Okay? Malinaw po? Kami walang problema doon. Walang problema. Importante, interested. Okay? Para hindi mo masaktan, aware ka dapat. Okay? Malinaw? Yes. Home party. Ngayon, ang mangyayari kasi dito ay a-apply mo na to. Di ba, umattend dito, sabihin natin 10. Yun na yung isa-sort out mo, yung interested dyan, yun na yung invite mo dito.
Kasi ngayon, di ba, invite tayo na-invite dito. Mm. Ang mangyayari ngayon, kung sino interested na nakita natin dyan sa home party, posibleng nag-member o undecided, invite natin dito sa office every Saturday. Yan. Para makita din ito at maturuan din natin. Okay ba yan? Yan. Pero ito kasi, basta andyan naman si Lord na kayo, pwede naman yung yung communication andyan naman lagi sa GC. May Facebook account ka naman, di ba? Mayroon po. O yun, add mo ako, add mo kami, tapos i-add ka namin doon sa GC. Okay? Ang Facebook account ko ay Nonoy Amante sa Dino Farm. Pero yung, Sir, palagay mo nga ng TV niya. ito yung sa Dino Farm ko. Nonoy Amante. Sa gano ko kasi, main account ko kasi, Hindi ko pa alam eh, hindi ko pa masabi na lang ako. Roger Amante. Kapag ano may Friend ko naman si Etelor na makita ano mo. ako, isasali ako kahit Yeah. isa. Okay? Yun. Plus, tama yun. Halimbawa, nag-home party kayo. Yung party. Mag-organize kayo. Halimbawa, example, ikaw, may 3 ka o 5 ka. Siya may invite na 2. Oo. Tapos si Ate Elfie, ay May- maghanap kayo ng venue na Pwede pala eh, no? ano kayo na ano nga tawag dito, komportable. Mm. Na may mga upuan, syempre may upuan. Pero kung meron kang Android TV doon, mas okay. Totoo, kung wala naman, hindi mano-mano tayo. Oo. Tapos kung may Android TV, kasi pwede tayong gumamit laptop, tapos doon na nila panoorin yung presentation. Oo pa, ano lang sa ila. Kakabit lang sa TV. Pero kung wala, mano-mano muna. Tapos parang simpleng kwentuhan lang, sharing, tapos invite natin dito. Okay, at least na open up natin yung business. Okay, tapos ang maganda dito kasi madaling i-duplicate, madaling magparami ng tao, at kahit anong araw, pwede tayo. Kasi 5 to 10 na tao, madali lang yun. Kasi ilan na kayong member doon sa Floodway. Imagine na lang mga partners na malaki-laki yung trabahuin natin dyan. Alam bakit? From block 1 to block 35, kabisig pa lang yun ha. Ilan pa lang kayo doon pa lang kayo sa, dapat itong taon na to, dapat i-saturate natin yan. Oo nga. Ang dami nun. Buti naman tayo kasama na sama-sama tayo. Mag-ano Wag muna tayo doon sa malaking mga presentation kasi hindi masyadong effective yan. Yung mga sabi natin na punta ka sa meeting, attend ka doon, hindi effective yun. Yung isisingit ka lang sa meeting, hindi effective yun. Kawawa ka doon. Yung dito meeting kami senior citizen, baka magano kayo, napakuwawa kayo sa yung effort mo doon. Marami na kami ginawang ganito. Mas maganda yung 5 to 10 lang home party madali. Okay? Presentation. Ito na yun. Home party. Tapos dito. Yan. Pwede rin one-on-one, two-on-one. One-on-one. Ano ba? Sa bahay niya Lorna. May invite ka doon. Magkape tayo doon. May invite kang 3. May invite kang 2. O yun. Pwede yun. Walang problema. Importante may activities kayo lagi. Hindi yung, tingnan mo na lang kung every Saturday ka lang, 4 times a month ka lang mag-invite ng tao, kailan ka pa mag-manager? Ako, akala nyo, every Saturday lang ako na-invite. Hindi ko, araw gabi ako nag-invite. Kaya dumami ang business partners ko. Okay? Yun. Manager mo siya. Tapos yung closing. Yung closing kasi, yan yung, syempre, andyan yung i-handle mo yung objections, yung mga question and answer portion, plus yung meeting after presentation. Halimbawa, tayo. Dito, just in case may marami ng grupo, laging ito, meeting after presentation yung map. Ibig sabihin, pag may grupo ka na, huwag mo hayaan na ibang grupo mag-handle doon. Diba, kayo ni Apply mo Lorna, iikot kayo, isang grupo, magkasama-sama kayo dyan. Huwag yung sa ibang grupo. Hanggat nag-uusap pa kayo, kasi yung ibang grupo, baka iba pang masasabihin dyan Nakuha niyo pa ba? Dapat kayo lang. Tapos pag nakita niyo kung bakante na ako, pwedeng pa-share naman. Ganun. Automatic, yes, sure. Ganun lang lagi. Basta kayo dyan, kumusta? Masarap yung kape. Ganun ang usapan Uusap kayo, di ba? Diba, kaupo kayo ganyan. Tapos may presentation. Mag-iwalay kayo dyan. Andyan sila, di ba? Kuha ka ng upuan na. Kung bakante dito, upo kayo 3 dito, 4 kayo, mag-circle na kayo. Tapos usap, kumusta? Masarap yung kape? Anong naramdaman mo? Naintindihan mo yung negosyo? O baka may tanong ka pa?
Mamaya, pag hindi si busy Luger, tawagin natin, mag-share na. Yun. Tapos, pag may makilala ka pang ibang mga business partners dito, yun na yun. Pwede mo pag-share sila. Pero dapat, ikaw mismo talaga, bilang upline, bilang leader, dapat, ano mo yan, inaano mo sila, inahandle mo sila, yung tama. Kapaikot yan, tapos ikaw tour. Yan, harap sila sa'yo habang nagkakape. Ganun yun. Tapos anong kailangan mo? Mag-register ka na ba ngayon? Willing ka ba maging member o gusto mo user ka na lang? Diba? Okay? Malino po? Plus, follow up. Follow up. Oo. Dapat, pag nakausap mo, follow up mo kagad within 48 hours. Huwag mo nang patagalin. Ano ba? Sino ay pa-follow up mo? Siyempre, yung nakinig dito, o nakinig sa home party, or mga new members mo. Pa-follow up mo yan. Kumustahin mo? Kumusta? Kumbaga, dapat monitor mo sila. Kumusta pakiramdam mo? Kumusta yung effect sa'yo ng ganito? Diba? Mga new members natin. Para makakuha ka rin ng ano doon eh. Yung mga, gaya sa akin, kung kumusta ko yung mga downlines ko, diba? Alam bakit? Kasi, tinitingnan ko rin kung anong effect ng product sa kanila eh. Ako subok ko na eh. Kumusta yung pakiramdam mo? Positive lahat eh. Wala nagsabi na ako, masama yung pakiramdam ko. Lahat talaga, sa totoo lang, awa ng Diyos. Lahat ng tinanong ko, kasi sa una pa lang, di ba, lalo ng mga bago kong mga members dati, kumusta ko eh. Kasi parang ina-experimentohan ko na sila eh. Ito yung sabi nito, ganito, ganyan. Kaso, lahat positive eh. Yun yung maganda. Kaya ikaw, pag may mga may mga members kayo, okay ngayon, wala ka pang member. Diba? Importante, subok mo na yung product, yung belief mo, 100%. Diba? Importante yun. Tapos, ipa-follow up mo sila sa next next schedule. Kaya dapat alam mo lagi kung kailan yung schedule ulit. Yan. Kasi sunod yan, may mga banding na tayo, may team banding, kaya pwedeng sa grupo mo lang, pwede sa whole group, pwede doon lang din sa floodway. Walang problema doon. Mga small meeting, importante nagkikita-kita tayo. Hindi naman kailangan maghanda nun. Ako hindi ako mahilig sa mga handaan kasi puro toxins na yun. Mas maganda pa nga sa akin, lagaan mo ng kamote at saka yung saging. Ay, sarap na. Sob na ako yan. And then yung mga masarap yung iba, bili pa ng pizza, burger, kung ano pa. Ako hindi na ako dyan. Kasi tayo pag nagkakailan tayo, dapat mga healthy foods na o mga maganda na sa health content. Tapos, ano yung kasunod dito ng number 5? Lagi mong balikan ito. Kasi yung iba after dito, wala nang ginawa. Hindi nila alam, cycle pala ito. Cycle pala yan. Ibig sabihin, continuous, umiikot lang. Ibig sabihin, uulit-ulitin mo lang lagi. Hanggang sa mamaster mo na siya. Kahit nakapikit ka, alam na alam mo na. Okay? Kahit walang speaker, yun pala, ikaw na lang naging speaker. Diba? Kabisunuhin mo na to, yung 5 na to, kaya 5 yan. Ano ang number 1? Prospecting. Pangalawa, inviting. Diba? Anong kasunod? Siyempre, may bubuuin mo sa isip mo, nung na-prospect ka, kaya ka na na-prospect kasi i-invite mo. Saan mo i-invite? Sa presentation, para malaman niya yung produkto, yung negosyo. Ngayon, nung in-invite mo siya, tatanungin mo siya. Andyan yung sa closing, di ba? Kumustahin mo siya, ano yung nagustuhan niya, yung kape ba, spirulina, supplements, di ba? Ano yung naramdaman niya doon sa products natin, ano yung mga hindi niya pa naintindihan, yan na yun. Tapos, di ba, nag-uwian na kayo, bukas ka agad, chat mo ka agad siya. Alam mo yung Facebook account niya ka agad, may number ka agad siya, kumusta Mari, grabe, may kape ka na ba? Okay, kape tayo, gano'n. Di ba, kumusta? Di ba, gano'n lang. Hanggang sa, yun na nga, naging kaibigan mo na sila. Okay? At, nakakatuwa. Alam mo ikaw, ilang taon ka na? 18. 18. Kaya Pag magasin Bata ka pa. Ako, nag-start ako sa MLM business ay 26 ako. Okay? 26.
Kaya Tapos, nagpisahan mo na. Maghanap tayo ng tao. kumbaga 19, sabi natin after 5 years, 24 ka pa lang. 24. Sabi natin nag-fail ka. After 5 years, 24 ka pa rin eh. Batang-bata ka pa rin. Pero ibig sabihin mag-fail ka eh. Alam mo bakit? Kasi, ano yun eh, kumbaga yung ito, imposibleng mag-fail ka, pero ano na kung hindi mo gawin. Di ba? Kasi, ano ba, sa labas, nag-aaral ka ngayon? Oo. Sa labas, ang bottom line, bakit nag-aaral, ano? Para matuto. Tama ba? Bakit para matuto? Siyempre, para kumita. Para magkaroon ng sweldo or trabaho. Tama po? Okay. Ang tanong, magkano sweldo? Lagay natin Okay? 6 hourly minimum. Pero ang pinakabuton na yun, bakit talaga nag-aaral? Para matuto, para magtrabaho, para maabot niya yung pangarap niya. Pero in reality, maraming tao, ito yung system na ginawa nila. Nag-retire na, Ganun pa rin. ganun pa rin. Totoo po yun. Totoo yun, nakatbuksan mo yung isip mo sa ganun. Hindi masama yung maging empleyado ha. Oo. Pero kung ang gusto mo ay financial freedom, time freedom, huwag kang mag-stay sa employment habang buhay. Stepping stone mo na yan. At dapat maaga pa lang ma-realize mo na hindi pala ito yung ano to, yung tamang system na gusto mo para maabot mo to. Bakit? Kasi marami nang gumawang tao niyan. Tingnan mo na lang yung lolo't-lula natin, magulang natin, pinsan natin, tita natin. Kumusta na yung ganito nila? Kasi para maabot mo to, dapat at least kumikita ka ng, sabi natin, 50,000 pataas. Di ba? Eh, kung high school graduate ka lang kagaya ko, paano ka pang mag-ano? Kasi sa labas, pag manager ka, pwede kang kumita ng gano'n. Pataas. Eh, dito sa, madali na mag-manager. Okay. Kasi tinan mo na lang yung pag ano kasi diyan, pag employed ka, dapat meron kang 40 years plan. 40 years plan, ito yung plano mo habang buhay na pagtatrabaho. Edad mo 25, dapat may stable job ka na, di ba? Edad mo 65, mag-retire ka. Kaya ang difference diyan is 40 years. 40 years na paplano. Kaya lang maraming tao 65 na, 75 na, nagtatrabaho pa rin. Bakit? Kasi kailangan. Di ba? Iba yung needs sa wants. Pero may mga tao din na 40s pa lang, 30s pa lang, ay in-enjoy na yung buhay nila. Meron silang freedom, meron silang financial freedom. Bakit? Kasi bata pa lang, nag-umpisa na sila. Yan yung gusto kong okay, anong course mo ngayon? Ano po? Architecture. Architecture. Okay yan. Okay. Kasi marami akong mga kaibigan din, architects. Pero architect na to, marami siyang classmate na architect pero hindi license. Di ba? Kasi may board exam ka. Pag makasas, exam. Pero dito, di ba? Dito walang board. Board yan. Ikaw magkikreate ng income mo. Sa labas, sila magde-decide. Sila magde-decide kung magkano gusto mong income. Dito, magkano income mo, trabahuin mo. Aralin mo. Pero hindi ko sinasabing iwan mo yung kurso mo. Pag-aralin mo. Kasi ito, ano mo ito side hustle mo ito eh. Dagdag lang. Yun, dagdag mo ito. Time will come, sabi nga, pag empleyado ka, dapat may sideline ka. At gamitin mo yung income mo sa trabaho para sa pagnenegosyo mo. At darating ang time, yung income mo sa pagnenegosyo, pag mas lumaki na doon sa trabaho mo, ito full time mo. Kasi bandang huli, pag retire mo, magnenegosyo ka pa rin. Bakit mo pa hintayin pag-retire? Saka ka mag-start ng negosyo. Eh, pwede naman ngayon. Tama? Opo. Yun. Bago tayo magtapos, ito na lang yung kwento. Merong isang grupo ng mga manok. Yung mga manok na to, nakita nila yung mga kaibigan ng agila na matataas yung lipad, malayo na rating. Sabi ng pinaka-leader nila, kaibiganin kaya natin itong mga agila. Maturo tayo sa kanila kung paano maglipad na mas mataas at mas malayo. Kasi iba pa rin yung marating natin yung ibang mga lugar. Di ba? Dahil sabi, kinaibigan nila at itong mga agila naman, mga humble sa'yo. Di ba? Tinuruan nila itong mga manok.
Mula sa basic hanggang advanced. Pag sabi, natuto na. Mm. Ibig sabihin na i-transfer nila yung kaalaman nila, nakakapag-ipad na rito mga manok ng mas malayo at mas mataas. Grabe, sabay-sabay sila doon sa taas. Sabi ng manok, doon sa mga agila, maraming salamat. Kung hindi nyo kami tinuruan, hindi namin maranasan to. Ang sarap pala, napakaramdam na sa taas ka. Kumpara doon na sa ibaba ka lang lagi. Ganon din sa buhay ng tao. Ano po? Ngayon, nagpasalamat sila. Sabi na, sige, uwi na kami, mga kaibigang agila. O sige, maraming salamat, kami rin natutuwa at masaya kami dahil nakatulong kami sa inyo. Okay? Babay na. Okay, uwian na sila. Ito na ngayon. Umuwi na yung mga agila, umuwi na yung manok. Ito mga agila, nagkukwentuhan. Grabe, sarap pala na pakiramdam pag nakatulong ka. Diba? Grabe, itong mga manok, buti na lang, willing sila matuto. Grabe. Pero sana nga ba sila? Nilingon nila. Tinignan nila, sana ba yung mga manok? Alam mo, nagulat sila. After nilang maturuan na lumipad, na mataas at mas malayo, na makita nila yung mga manok pa uwi, nakita nila, naglalakad. Sabi nila, napapailing sila. Grabe, pambihira. Sayang yung effort natin. Kasi instead dapat nakalipad na sila. Dapat lumipad na rin sila umuwi, di ba? Eh, naglakad pa rin umuwi. Anong point po dito? Di ba? Hindi nag-ano sila. Kahit anong turo mo, Kung walang kung kulang sa aplikasyon, hindi mo rin apply, useless pa ito. Ibig sabihin, dapat paliwanag, kulang pa sa dapat kaalaman, ganun. itinuruan ka na, natuto ka na. Alam mo naman kung para saan yung itinuro sa'yo. Nung matuto ka na, dapat apply mo agad. Sabi nyo nga, apply agad. Yan. Kasi sabi nga nila, di ba? Knowledge is power. Pero hindi daw totoo yun. Meron daw kulang. Hindi daw yung power kapag hindi mo in-apply yung knowledge. Di ba? Kasi useless. Sabi nila, knowledge is not power until it is applied. Ganon din dito. Kahit anong aral mo, attend ka na lagi, kung hindi mo naman i-apply yung tinuturo sa'yo, hindi ka magkakaroon ng resulta. Sabi sa'yo, sabi na sa'yo, apply mo, mag-maintain ka. Huwag pag-maintain dapat yan, first week, second week, dapat tapos na yan, third week. Huwag natin hintayin kung kailan cut-off, saka ka mag-maintain. Tapos i-monitor nyo yung points nyo. Dapat at least 500 points naka-maintain lahat hanggang 1,000 points. Kasi pag hindi, diba, sayang yung effort natin. Okay po ba yun? Ibig sabihin, yun po yung kwento, ang pinaka-aral, dapat i-apply natin yung natutunan natin. Kasi pag in-apply natin, saka pa lang yan magkakaroon ng bunga o resulta. Okay? May natutunan po ba tayo? Mayroon po. Yan, palakpakan niyo po yung mga sarili. Okay, pero ba mo na, siyempre, dahil naman ako! Dahil naman tayo! Long live Dino Farm! Palakpakan nyo! Yes, sir! Okay, thank you. Thank you. Kasana naman, oo. Ay, magkape ka pa? Don't only Dino Farm. Kailangan ko na kung Dahil na pa.